Mapagpalang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan ni Mikaela Mayer at Sandy Ryan. Na kung saan, magsisilbing co-main event po sila sa Norman Jr. kontra Derek Cuevas. Ang kanilang fighting schedule, March 29, 2025, nagaganapin sa Fontainebleau, Las Vegas, bansang Amerika. Sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba nagilyamado, saan nagindihado ito magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuang video at sa ganun makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin. Nasa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ko nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Mga idol, nung una nilang paghaharap, talo si Ryan by split decision. At dito sa rematch, ang posibleng mga katanungan natin dito kung makabawi ba si Sandy Ryan. Kaya naman mga idol, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Dahil magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang na ating ulitin or ating babanggitin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig ng magsisilbing challenger sa gabi ng laban na si Sandy Ryan. Bilang isang professional boxer, itong si Sandy Ryan na membership ng Cartada, 7 wins with 3 wins coming by way of knockout, may 3 talo din at may 1 tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 8.5 inches, reach 7.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 42.86%. Last fight, September 27, 2024, Mikaela Mayer, na kung saan sa unang lang pagharap mga idol, nagsisilbing challenger si Mikaela Mayer. Ngunit dito sa rematch, ang magsisilbi naman na challenger si Sandy Ryan na dating kampiyon. So ngayon dadako naman tayo sa experience o karanasan nitong si Sandy Ryan. 2023, ganap ang kanyang pagiging isang world champion matapos niyang talunin si Howley. Nakatayo doon sa kanilang labanan ang vacant WBO World Welterweight title. Noon saan, panalo itong si Ryan by unanimous decision. Dinipinsahan niya noong 2023 din ang naturang titulo kontra Jessica Macaskill. Naway sa tabla po ang laban or technical draw or no contest. 2023 ulit, nagdipinsa ulit siya sa kanyang titulo kontra Terry Harper, which is panalo siya by 4th round referee technical decision. At noong 2024, sinubukan na naman niyang didipinsahan ang kanyang titulo kontra naman kay Mikaela Mayer, which is doon siya nakatikim ng talo by split decision. Ngayon, dadako naman tayo sa skills ni Sandy Ryan. Boxer puncher ito mga idol. Pressure, defensive, brawler style, counter punching style, mayroon siya. Timing, siyempre, power, accuracy sa depensa, average. May mga openings na posibleng masamantala o delikadong masamantala. Sa panig naman ni Mikaela Mayer, bilang isang professional boxer, may impresibo kartada si Mayer, mga idol, 20 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pa na italang tabla. Sa ngayon, may edad dito na 34 anyos at ang height, 5 foot and 9 inches. Reach 66.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 25%. Last fight, September 27, 2024, Sandy Ryan. So, hindi nagkaroon ng ibang kalaban si Mikaela Mayer. So, sa experience ni Mikaela Mayer, mga idol, nag-world champion sa featherweight division, nag-world champion sa super featherweight division, nag-world champion din ito or WBC interim sa lightweight division at nagiging isang world champion sa welterweight division. O yan po siya ngayon. Kung di ako nagkakamali, for division, world champion kung ating isali ang interim. So, ngayon, sa kanya namang skills, boxer puncher din. Defensive, pressure,
counter, at brawler style. Sa kanilang labanan mga idol, nung una nilang paghaharap, defensive style si Mikaela Mayer. Epektibo ang kanyang mga pagbato ng jab, 1-2 combination, counter. Tapos in and out, which is yung kanyang taglay kasi niya ang liksi, handspeed din. Pero sa buong laban mga idol, hindi ibig sabihin na hindi siya natatamaan. Kaya nga nawi lang sa split decision, which is siya ang pinaburan mga idol. So isang closed fight ang nagaganap sa dalawang ito. Pagka sinasabi natin closed fight mga idol, sa comparison, 55-45 in favor of Mikaela Mayer kasi nga siya ang world champion. So 55-45 lang po ito mga idol. Kaya kung walang titulo, 50-50 pa rin yan. Ibig sabihin may laban si Sandy Ryan dito. Posible ito makabawi. Ano ang mga kakulangan nitong si Sandy Ryan doon sa una nilang pagharap? Sa tingin ko mga idol, ang naging kakulangan niya, medyo kinapo siya sa pagbato ng mga kombinasyon. Kumbaga, kasi siya po ang nagdadala halos sa laban eh. Siya po ang umaabante. Kaso, kinulang sa pagbato ng mga kombinasyon si Sandy Ryan. Kaya sa tingin ko doon siya natalo. Oo. Pero ngayon, dahil ang boxing naman mga idol eh, hindi naman yan palakasan lang, hindi pautakan din. So, kung kanyang napag-aralan, yung kanyang mga kamalian sa una nilang pagharap, yon ang kanyang susi na manalo. Which is, sipag-sipagan niya. Kung siya na rin lang ang magdadala sa laban, which is siya po ang nagiging aggressive style, siya po ang umaabante, so dapat sipag-sipagan niya ang pagbato ng suntok. At syempre, iiwasan na, bantayan niya yung mga counter din itong si Mikaela Mayer dahil mahusay sa counter dito si Mayer eh. So 55-45 in favor of Mayer mga idol. Yan po ang ating comparison. Kasi nga split decision lamang ang naging hatol lamang hurado sa una nilang pagharap. So ibig sabihin nakulangan lamang or natalo sa strategy itong si Sandy Ryan. So dito ngayon babawiin ni Ryan yan. Ibig sabihin kung ano ang mga pagkukulang niya nung una nilang pagharap, dapat na niyang pupunuan ito. Which is, dami-damihan niya ang pagbato ng suntok o mga kombinasyon. Pero kung sakaling hanggang doon na lamang ang kanyang kakayahan sa pagbato ng suntok dito, delikado pa rin siya matalo dyan. Sa pamamagitan pa rin ng puntusan. Yan po ang aking opinion at pananaw sa labanan na yan. So, kailangan niyang magsipag at siyempre aralin din niya ng husto ang galaw ni Mikaela Mayer. Kasi si Mikaela Mayer, mga idol, na ipanalo niya sa ganun ang laban sa puntusan, posibleng ganun lang din ulit yon ang kanyang gagawin. Kakaunterin si Sandy Ryan. So, itong si Sandy Ryan naman, dapat kasi nung una lang pagharap siya po ang nagiging, siyang nagdala sa laban, siya ang nagiging aggressor, siya po ang laging nakaabante. So, dapat sipag-sipagan niya sa pagbato ng kombinasyon. Doon ako nakukulangan eh, kaya nga natalo siya sa puntusan eh. So, 55-45 in favor of Mikaela Mayer. Ngayon, saan ba gaganapin ang bakbakan? Mga idol, gaganapin po ang labanan sa bansang Amerika. So, sa baluarte na ni Mikaela Mayer yan. So, advantage kay Mikaela Mayer yan, mga idol. Yung pagdadausan po sa naturang sagupaan o sa suntukan na yan. Pero ganun pa man, mga idol, pagka nakita ng mga hurado naman yan na malayo ang agwat, pwedeng i-award kay Sandy Ryan ng panalo, pwede rin kay Mikaela Mayer. Nakadepende kung kanino strategy, kanino diskarte ang mangingibabaw sa labanan. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Mikaela Mayer pa rin ako. By split decision or unanimous decision. At siyempre, sa labanan na iyon, o sa labanan na ito, bagamat mas kampante ako na mawi lang ito sa puntusan, mga idol. Ganun pa man, may tendency pa rin naman na mawi sa knockoutan. So, pabor pa rin ako kay Mikaela Mayer. Kumawi sa knockoutan. Siguro, makuha siguro ni Mayer ang pag-knockout dito kay Sandy Ryan nasa mga later rounds. O ganyan. Pero sa tingin ko, malaki ang chance na mawi lang ito sa puntusan. Ngayon, dahil sa 55-45 lang naman ang ating
comparison, sa panig naman ni Sandy Ryan, which is napaliwanag ko na nga po kanina, ang posible niya, dapat niya mga gagawin, which is pupunuan niya ang kanyang mga kakulangan sa una nilang paghaharap, which is sipag-sipagan niya sa pagbato ng mga suntok, mga kombinasyon. Si Mikaela Mayer, batuhin niya ng maraming suntok yan. Yun. Sa tingin ko, hindi ka taka-taka, hindi ka gulat-gulat, na mananalo o makabawi itong si Sandy Ryan by split or unanimous decision din. At kung sa knockout naman, sa panig ni Sandy Ryan, dahil may knockout ratio ito na umabot sa 42%, which is di hamak na malayo ang agwat sa power nitong maglalaban. Ang knockout ratio lang kasi ni Mayer is 25%. Samantala itong si Sandy Ryan, may knockout ratio na 42.86%. So, may tendency din na makakakuha ng knockout win itong si Sandy Ryan. Nakadepende yan sa kanya diskarte kung paano niya malamangan, paano niya ma-outbox, mabugbog itong si Mikaela Mayer dito po sa kanilang rematch. Pero hindi po yan ganun kadali kasi nga sa una nilang pagharap nauwi lamang sa puntusan. Pero hindi ibig sabihin noon mga idol na sa unang pagharap inauwi lamang sa puntusan ay walang chance manalo by knockout si Sandy Ryan, which is kailangan niya ngang i-knockout ito dahil siya po inandarayo dito. Dinadayon niya itong kampiyon na si Mikaela Mayer. Na kung saan di malayo makakuha ng panalong pagka-knockout itong si Sandy Ryan dito sa labanan na ito, which is kailangan niya yan. Kaya mga idol, dito sa boxing kasi, kaunting pagkakamali mo lang dyan, may kalalagyan ka. Oo. Kaunting pagkakamali lang, lalo't mataas din ang knockout ratio nitong si Sandy Ryan. Ganun pa man, kung maaksyon ang labanan sa pagitan ni Brian Norman at Derek Cuevas, di hamak mga idol na maaksyon itong dalawang maglalaban. Bagamat ito po ay labanan ng mga babae, which is a women category nga sila. Pero mas maaksyon ang mga labanan ng babae mga idol. Bubugan talaga. Wala pa akong nakita mga boksingera o boxer na babae na may sweet science of boxing. Wala akong nakikita pa na ganon. Kung mayroon man siguro, hindi pa natin na subaybayan. Kalimitan sa mga babae, boxer puncher, talagang bugbugan. Kaya kaabang-abang na laban ito mga idol. Kaabang-abang na laban. Ang sunod naman natin na tatalakayin ay ang nalalapit na laban ni Melvin Jerusalem kontra sino pangalan? Yudae? Shigoka ba yun? Which is magandang laban ulit yan. Kung paano makabawi si Yudae kay Melvin Jerusalem. Sa totoo lang mga idol, no? Ito lang masasabi ko eh. Sino ba yung tumalo kay Melvin Jerusalem na nangangayaw siya sa laban? Nung sinuri ko mga idol, may mga ano kasi eh, may mga ano kasi doon eh, na dapat talaga mangayaw din siya doon sa laban. Bakit? Una, nung pumunta pala sa bansang yun, itong si Melvin Jerusalem, halos siya lang at kulang sa preparasyon siya pagdating doon. Dapat kasi mga 2 buwan, 3 buwan ka nandoon sa bansa ng kalaban mo para maalis yung jet lag, yung maka-adapt ka sa environment, maka-adapt ka sa klima ng bansang pupuntahan mo. Dapat ganoon. Kaso lang yung kanya, parang pagdating doon laban agad eh. Linggo lang yata eh, napalaban na agad eh. So, mahirap ang sitwasyon niya doon mga idol. Wala siya sa magandang conditioning. Pero ngayon, kung ngayon sila magpangabot nung tumalo sa kanya, nung nangayaw siya, hindi na nakakisigurado yung mga idol, kahit pa sabihin natin agresibo din yun. Bakit? Hindi ba yun marunong matamaan? Kaya kabang-abang na laban din to. Nalalapit na laban ni Jerusalem. Pero sino yung kapatid ni Shigoka na binugbog din ni Taduran? Pag yun ang makipag-rematch kay Taduran, bugbog pa rin yung kay Taduran. Pinaayaw ni Taduran. Mga idol, hanggang dito na lamang kasi humaba na yung video natin. Hanggang dito na lamang. Ito po, No Sports PH. God bless po sa ating lahat.